naging key para makuha yung apat na sunod-sunod na panalo. And then ito nga mag-top 1 sa pool A. Siyempre, ang kinaman dyan yung ma-improve kami every game, every training. So, yung mga lapses namin ng game 1 is talagang medyo pinokorek talaga namin. So, hopefully mag-improve pa kami hanggang sa dulo. Yun siguro yung yung pagkatalo namin sa game 1. Medyo maraming lapses. Nabanggit nga ni Coach na yung first 6 namin ngayon, parang ang dami rin talaga nagbago, ang daming changes. So, that was also our first time na makalaro kami in the PVL ulit na nabuo kaming 6. So, kapaan pa talaga, pero nandun naman din yung tiwala ng bawat isa sa team, kahit naman sino ipasok, even from our bench, like yung pinakita kanina ng mga iba naming teammates is kailangan ready lang talaga kami. So, keep on improving lang kami each and every game and sinatsaga naman talaga namin, umpisahan namin sa practice. For MG, you've been part of Creamline teams din na nag-struggle at first or may points na nagsa-struggle pero eventually you get the job done. Like, let's say last conference, natalo mo na sa semis, then now opening loss. So, ano siguro yung key attitude ng Creamline that keeps you guys afloat even though you face adversity early na sabihin natin rare din for Creamline? Siguro number 1 yung tiyaga and disiplina talaga namin. So we start in practice na kahit anong result ng game, kailangan kami hardworking, kailangan alam namin na yung trabaho namin, kailangan namin gawin and do our best. And siguro yung tiwala na lang din talaga namin. Siyempre tiwala namin kay God, sa coaches namin, the trust that we have for our teammates, sa management namin. As a family talaga kami naglalaro lagi. So nandun talaga yun and hindi mawawala. And si coach naman, alam mo, never niya kami pinapagalitan naman despite minsan, joke lang. Pero yung kunyari matalo, manalo, lagi nang sasabihin ni coach na nangyayari talaga yan sa game, it's part of the game, kung paano na lang talaga kami makakabawi sa practice and sa susunod namin mga laban. So we're thankful naman din na syempre hindi lahat nabibigyan ng opportunity makalaro dito sa pros. So we take advantage talaga every chance we get. And for Coach po, by round 2 po ba ina-expect niyo po na may mga returning players po kayo from injury like Tots or Eliza or medyo stick with the same round 1 squad po yung ilalaban niyo? As of now, hindi pa namin sigurado yung hopefully makasama sila. Depende kasi sa medical team namin, sa mga PTs namin kung kailan sila makakabalik. Pero hindi pipilitin. So hopefully sa tingin ko yung roster ngayon yung maglalaro. For Coach and MG, paano nyo lang siguro i-describe yung campaign so far ng Creamline despite yung early setback nyo nga, yung opening game loss nyo? Paano nyo lang siguro i-describe yung pagbawi at saka patuloy na pag-improve ng team? Siguro, kailangan lang din talaga namin lagi mag-seryoso sa practice na hindi dapat kami nagkakaroon ng days na mapapagod ka or tatamarin ka. Kailangan nakafocus talaga kami start sa practice and lalabas naman yan lahat ng pinaghihirapan namin. Lalabas yan lahat sa game. And siguro, tuloy-tuloy lang din talaga. Minsan nagkakaroon kami ng lapses sa game, nakikita naman yun, pinagsasabihan talaga kami ni Coach. But it's really how we overcome and kung paano talaga namin i-set yung mind namin na pinaghahandaan talaga kami ng lahat ng teams. Lahat sila talagang they're playing their best, lalo na pagkatapat kami. So kailangan doblehin talaga namin yung effort namin every game and take it as a challenge din talaga na kailangan ibigay talaga namin yung best namin lagi. Siyempre, first round pa lang, mahaba pa naman yung conference. So hopefully sa second round, especially quarterfinals kasi knockout game lahat. So thankful kami kasi medyo maganda yung tinakbo ng first round namin. So hopefully magtuloy-tuloy siya hanggang sa dulo. Yes. Additional lang, Coach. And how does it feel lang na makita yung players mo hindi sumusuko, tuloy-tuloy na lumalaban papunta dito sa itong consecutive win streak nyo nga? Siyempre, masaya kami ako. Since naman nung napunta ako sa Creamline, ganyan na yung mga attitude nila. So talagang hindi na ako nagulat kung ganun yung mga attitude nila sa game. Talagang bibigay nila yung 110% nila. Yun naman, masaya.
For Coach and MG, ano na lang siguro yung magiging mindset ng team heading into the next round, especially yung makakalaban nyo rin, andun yung Chocumucho, yung Petrogaso. What's going to be the team's mindset and ano yung mga kailangan nyo pang i-improve heading into the next round? Be healthy, number one mindset namin, and work hard, and syempre manalo. Kailangan din talaga yung end goal namin na one goal kami lahat, and that really is to play our best and win. Siguro yung mga lapses and mistakes namin, talagang mangyayari yan. It's all about our attitude lang din na kailangan namin makabawi, and we have to contribute. And it really starts in practice. So, lagi naman pagdating sa practice, and andyan naman yung coaches namin na kailangan laging, more than 100%. Siguro mag-focus kami sa one game at a time. Siyempre, Yes. yun yung napaka-importante. Kahit sino yung kalaban mo, bottom ban o nasa taas, so kailangan paganda mabuti. Lalo na palapit yung quarterfinals, so may improve pa yung standing namin. So doon muna siguro kami mag-focus kung sino yung next namin kalaban. Thank you, Coach. Thank you, MG. Congrats on the win. Yes! Thank you. Thank you.